Alam mo, hindi po tayo matatapos dito sa mga kabutihan na nagawa po ng QOJC. Is Iminay partner kasi ang Isiminay po ay malaki po ang naitutulong. Pero ito partner bukod sa malaki ng naitutulong ng Isiminay, isa rin to sa ginipit partner. Oo nga Pero mo ang nasa batas po partner, ang Isiminay yung prangkisa, mayroon pong prangkisa. Pero ang ginawa po nung 19th Congress, sinuspindi. Hanggang ngayon partner, hindi pa rin po binabalik, samantalang ayon po sa ating batas, dapat tapos na sana ang suspension nung natapos na rin yung 19th Congress. Oo nga 20th Congress na. Di ba? Ito, kinaklarify po namin, kami po, lalo na si KPL, isa pong Muslim. Muslim po ako. Ako naman ay hindi rin po ako member ng QOJC. So, kahit hindi po kami member ng QOJC, hindi mo naman kailangan maging member ng QOJC para maniwala ka sa mga sinasabi at hindi mo paniwalaan ang mga bintang kay Pastor Kibuloy. Kasi una na lang mga kababayan, mga kapartner, doon na lang ako talaga nagpo-focus partner sa tinatawag na presumption of innocence, no? Kung yung nasintensyahan nga doon sa Dabnor na affirm pa sa Court of Appeals, di ba? Ang kanyang kaso, na convicted siya. Mayroon pa rin hindi pa rin siya nakakulong hanggang ngayon partner Samantalang si pastor na hindi pa nakukonvict, nakakulong na, ito ngayon ng kanilang inaanuhan na mayroon na kaagad sila conviction. Ito nga lalo itong si Senadora, nakakalungkot partner, no? Kaya ako, bilang isang ordinaryong mamamayan, nakikita ko, ito'y maliwanag na isang political motivated. Dahil ito, sa pagkampi ni Pastor Kibuloy, na alam naman po ng lahat, mulat sa pulpa lang sa mga Duterte, na kasama na po si Pastor Kibuloy. Natatanda mo partner, mga kwentuhan nun kung paano naging magkaibigan si Pastor at saka si Tatay Digong, di ba? So dahil dyan, nabuo yung kanilang matatag, maayos na samahan na mula noon, hindi naman po sila nakaabala, hindi naman po sila ng lamang sa gobyerno, partner. Tumutulong pa nga Tumutulong pa sila sa gobyerno. Eto nga ngayon, ang administrasyon, Bongbong Marcos, ang rehimen ngayon, Marcos, oo, naroon na tayo, tumutulong si Pastor noong nakaraang administrasyon Duterte kasi kaibigan. Sasabihin naman ngayon, siyempre, tutulong talaga si Pastor Kibuloy kasi magkaibigan sila ni Duterte. Tutulungan niya talaga si Duterte kasi yun ang presidente at magkaibigan sila. Matik na yun. Bakit ngayon ba hindi ba tumutulong si Pastor Kibuloy kahit na Marcos ang presidente? Tumutulong din naman si Pastor O ano pinagkaiba? Wala. Mas maraming ang trahedyang nangyari ngayon Ibig sabihin, mas maraming ang sakuna, bagyo, lindol ang mga nangyari ngayon. Sunod-sunod din ang ginagawang pagtulong ni Pastor Kibuloy. Bakit siya iniipit pa? Ano bang ginagawa niyang kasalanan? Nanahimik na itong mama na ito. Tinanggap na ngang mapiit sa kulungan para sa kagustuhan ng iilan. Di ba? Anong masamang nagawa nitong pastor? Wala naman tumutulong kahit nasa loob ng piitan. Tumutulong po ang Kingdom of Jesus Christ. Inuutosan ni pastor ang mga miyembro ng QOJC para mamigay ng tulong. Pero hindi nakikita yan ng Administrasyong Marcos. Maging patas naman po sana. Di ba, partner? Oo, tama ka dyan, partner. At ito nga, nakakalungkot lang kasi nga, ito pong mga tao, supposed to be, sila yung dapat natin pinapasalamatan, sila patuloy ngayon ang nagigipit, mga partner. Kasi nga, sila yung mga nakakatulong hindi naman po ito kailangan pang magbulahan tayo rito or magsabi pa na para bagang kasinungalingan kasi nakikita naman po ng bayan kung paano po yung mga nagawang tulong Kaya lang po talaga nangyayari ito dahil nga po sa may nasa likod nito ang politika. Kahit maganda ang ginagawa ng grupo ni Pastor Kibuloy ay masama pa rin sa kanila kasi nga ang hangad nila yung politika. Dahil nga kakampi ni BP Sara or ni Tatay Digong, Duterte yan. Kaya talagang bibigyan ka talaga ng pinakamatinding higpit ng batas. So ibig sabihin pag Duterte alay, makakatikim ka ng kanilang ng kanilang kastigo. Oo, na minsan partner, wala na talaga sa hulog, makikita natin, lagpas na talaga sa ng batas, wala talaga. 'Di ba? Pero ganun pa man, ito lang ang aking isa sa hinahangaan
kay Pastor at sa mga Duterte ay yung magiging matatag. Tatag lang tayo sa kabila ng kahirapan na ito. After all, matatapos dito to, partner. At naniniwala ako, partner, na ang katatagan ng isang Pastor Apollo Kibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ, nananatili yan. Pero mas mananatili pa, maliban sa katatagan, ang pagtulong nila sa ating mga kababayan. Correct ka dyan, partner. Hanggat kahit ano man mangyari, partner, patuloy pa rin po, hindi po hindi po magmamaliw ang ginagawang pag-ibig, pagtulong, pagsuporta ng SMNI, KOGC, Pastor Kibuloy, sa atin pong mga kababayan, despite ng lahat ng ito na mga pagsubok na kinakaharap niya sa buhay. Kaya tayo mga kapartner, mga kabirada, bagamat hindi po tayo kaanib, member or kasama nila sa kanilang grupo, patuloy po rin po tayo susuporta sapagkat maayos at mabuti naman po ang kanilang hangarin para sa ating mga Pilipino. Kaya mensahe ko, partner, sa lahat ng Kingdom of Jesus Christ member, tatag lang po mga kapatid at Pastor Apollo Kibuloy. Tatag lang po. Oo. Nakikita naman ng Diyos kung ano po ang magandang nagagawa ho ninyo. Partner, mayroon pa akong idadagdag konti na lang bago natin iwanan ito tungkol kay Pastor. Mhm. Nakita ko ito siguro, kaya ganito si Pastor na ganito si Pastor na mag-treat or magtrato ng sitwasyon dahil ito siguro sa mga Duterte, partner. Dahil partner, tingnan mo ha, itong si Tatay Digong galing po ng Hong Kong, alam niya na doon pa lang sa Hong Kong, partner, na mayroon tinatawag na warrant of arrest. Ito pong ICC. So alam niya na. O arestuin siya pagdating sa Pilipinas. Pero kung tutuusin, pwede na siyang tumawid papuntang China, partner. Pwede na siyang lumiis ng kalsada eh. Oo, partner, kasi di ba nakarating tayo ng Macau mula Hong Kong. Ano lang, by bus lang, partner. May mahabang tuloy. Sapa lang pagitan eh. Oo. So partner, ganito, no? Si Tatay Digong, alam naman po ng lahat na kaibigan talaga ng China noon pa. Kung si Tatay Digong talaga ay isang, alam mo yung tataka sa problema at alam mo yung walang hiya, abay, doon na lang ako. Punta na ako ng China kasi alam ko na, huhulihin ako, dadalhin na ako sa dahig eh. Di ba? Kung talagang gago lang si Tatay Digong, pupunta na yan doon sa ano. Hindi eh. Kasi si Tatay Digong, bukod sa mahal niyang Pilipinas, mayroon pong matinong pag-iisip. At alam niya na hindi po pwede manghimasok ang ibang mga batas or ang ibang foreign policy sa ating bansa dahil hindi po tayo sakop ng ICC. Kaya pumunta po siya, umuwi po siya dito. Madali na sa kanyang partner tumawid papuntang Macau. Hindi na siya pwedeng kunin. 'Di ba, partner? Kaibigan niya si President si Jinping. Yes, so. Hindi siya pwede nang kunin doon basta-basta. Kaya lang, partner, umuwi pa rin siya dito. Pero pagdating dito, yun na nga, hinuli pa rin siya. Pero yung moment na yun, partner, yung sinabi niya na ayaw mong papasokin yung anak ko, abogada ang anak ko. Partner, yung time na yan, talagang gusto ko talagang suntukin yung yung monitor ng yung computer ko kasi alam mo yun, yung para bagang ramdam na ramdam mong iba na to eh. Kasi si Tory mismo, naroon ka ba nun? Oo, partner, na kinubir ko yan eh. Kulang-kulang milyon ng views ko dyan eh. Talaga? Oo. Pagdating ni Tatay Digong sa airport, alam mo, partner, yung punto na yung sinabi ni Tatay Digong, hindi mo anuhin ang anak ko, abogado ko. Di ba, partner, isang sa pulis, normal na procedure yun, babasahan ng isang arestado. Ika'y may karapatan. Miranda rights. Miranda rights. Ikaw may karapatan. Kumuha ng abogado kung yung nanaisin. Nabasahan ba si tatay? Wala, partner. Wala babasahin kasi wala naman siyang kaso eh. At hindi, partner, kasi nga, normal yan. Proseso ito, partner. Okay. Dapat sinabi ito ni Tory. Pero hindi niyan sinabi ni Tory. Wala na. Ako nang matas dito, sabi ni Tory. Ako nang matas dito, 2-star general na ako, sir. Pinakita niya pa yung ano niya. Tapos kami, si BP Sara andun sa gate 1 ng Villamor. Kinukover namin yung partner, nandun si BP Sara, hindi po pinapasok doon. Sarado lang yung gate 1 talaga. Talagang hindi pinapasok si BP Sara, na siya yung abogada, anak pa siya ni Tatay Digong, abogada pa siya, hindi pinapasok. Malinaw talaga na nilabag ni Tory ang saligang batas. Pero partner,
Alam niyo kung gago lang talaga si Tatay Digong, on the spot na yun, araw na yun, sasabihin ni Tatay Digong, kinakawawa na ako dito, nilalabag na ang aking Miranda rights, nilalabag na ang aking constitutional rights. Mga supporter, kung mahal nyo ako, puntahan nyo ako dito. Hindi ginawa ni Tatay Digong yan. Ayaw niya magkagulo, partner. Partner, kung ginawa ni Tatay Digong yan, partner, maniwala ka, andun si BP Sara. Oh. Aywan ko lang, partner, kung hindi nila madadala si Tatay Digong kasi lulusob talaga yung mga tao, partner. Mga panahon na yon, nag-aantay lang talaga ng go signal. Gigil na yung mga tao, partner. Kaya lang, partner, dahil nga si Tatay Digong, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng taong bayan. Kahit siya magdusa, wag lang ang taong bayan. Kasi, partner, talamak po itong gobyerno natin ngayon. Di ba? Talamak po. Ganyan din, partner, ang isa sa hinangaan ko dito kay Pastor Kibuloy. Nakikita ko noon kung hindi nagkusa si Pastor na lumabas at sumuko, handa na po ang mga membro para kung ano man ang mangyayari. Ipagtanggol lang. Oo. Ipagtanggol lang. Alam mo, partner, yung mga puntong ito yung mga hinahangaan ko sa mga leader. Ito yung mga leader na handang isakripisyo yung sarili nila, wag lang yung mga taong naniniwala sa kanila. Yun. Nagiging emosyonal ako, partner, kasi naalala ko lang ba, partner, yung kadakilaan ng kanilang sakripisyo na hindi ito basta magagawa ng ordinaryong tao lang, partner eh. Kasi kilala po natin itong si Pastor at saka si Tatay Digong. May mga taga-sunod po yan eh. Kasi partner, ganito yan. Simple lang naman partner eh. Hindi naman na dapat nating ulit-ulitin kasi. Kitang-kita na naman sa mga nangyayari ngayon. Kapag ka ikaw, halimbawa, Duterte apelido mo, tapos ikaw, politiko ka o hindi ka man politiko o isang, ano tawag nito, religious leader, kagaya ni Pastor Kibuloy. Kapag ka ikaw nakasuporta ka sa mga Duterte, ikaw vlogger ka, nakasuporta ka sa mga Duterte, yari ka. 'Di ba? Yari ka, iipitin ka talaga. Yan ang mga yan ang ngayon, yan ang pattern ngayon. Yan ang nakikita ko, partner ha. Kapag ka ikaw nakasuporta sa mga Duterte at ang ipinaglalaban ng mga Duterte, siya ding ipinaglalaban mo, yari ka. 'Di ba? Kita mo, hindi lang si Pastor ang nakulong, marami pa. Pero bumilib lang ako, partner, kahit na itong mga kaibigan natin ay nasa piitan na ngayon, itong dinalaw ni BP Inday Sara, no, partner, hanggang ngayon, hindi pa nananahimik. Tuloy pa rin ang kanilang paglaban sa korupsyon, mga partner. Kaya nga, partner, bilang pagtatapos, hinahangaan ko pa rin itong mga taong ito kasi wala po silang bukang bibig kundi tatag lang. Tatag lang. Yan din po ang sinasabi ni Pastor, ni BP Sara at ni Tatay Digong. Magpakatatag lang po tayo. Kasi alam naman po natin, mahaba man ang buong gabi, may makikita rin tayong bukang liwayway. Ayun. Isa pa, partner. Partner. Ito. Mayroon ka pa? Ito. Sige. May tatalakayin pa tayo. Isa pang talakay tayo. Pasensya na kayo mga naging emotional po kasi, yung aking partner, mga kababayan. alam mo yun, mararamdaman mo kasi. Manhid lang ang puso mo. Wala kang, hindi pusong laman yung puso mo. Pusong bato pagka hindi mo maramdaman yung totoong sitwasyon, partner. Kasi ako nakita ko nandun ako nung panahon nang dumating si Tatay Digong Alam mo yun, ramdam mo yung pagmamahal ni Tatay Digong sa atin, kahit pa magdusa siya, alam niya na ito kahit pa magdusa siya, partner, natatandaan ko ulit, sinabi ni Tatay Digong no? Kayong mga pulis, gawin nyo lang yung trabaho ninyo. Yun. Ako ang mananagot, ako ang magpapakulong. Basta gawin nyo lang ang inyong trabaho. Yun na ngayon, nangyari ngayon, partner, natupad ngayon, nangyari na yan. Kabayanihan nga, may tuturing yung ginawa ni Tatay Digong, partner Kaya yun yung mga ganun sakripisyo ng mga leader, partner, kahit sila na lang yung maghirap, hindi yan mababayaran ng kahit anong halaga, walang katumbas na halaga, kundi yung katumbas mo nito, partner, yung suporta na hindi mo rin pwedeng bawiin or kunin kahit kanino pa man, partner. Kaya nga nagre-resulta yan, partner, sa tinatawag na hard vote or hard supporters. Kahit anumang mangyari, kahit sino pa ang ilaban nila kay Vice President Sara Duterte, wala na po talaga, hindi na magbabago ang mga susuporta kay BP Inday Sara, partner. Pag hindi talaga na-convict o hindi ma-impeach si BP Inday Sara, partner, tulad yan, buhol-buhol na dila ng mga witness ng PROSEC, partner, no? Pagka hindi nila ma-impeach si BP Inday Sara,
presidente si VP Inday Sara sa 2028, partner. Oo. At ang mga mananagot sa 2028, partner, matik na yan. May nakalista na yan. No, partner, no? Yung mga nagkamal sa kaban ng bayan, partner, imposibleng hindi papanagutin ni Inday Sara yan. Siya na mismo may sabi eh. Sabi niya na yung mga naging hayahayang buhay, aba, hindi pwedeng walang managot. Mananagot kayo, partner. Partner, magbasa muna tayo ng kunting mga comment. Oh, partner, sabi nga ni partner, Dami, oh. No, ang dami nga. Sabi nga nitong si Signal, ha. Ito, nagbabasa lang po kami, ha, ng comment, ha, mga kababayan, ha. O, wala na talaga pag-asa ang Pinas. Ang Pangulo nag-bend the law, sabi ni Signal, partner. Oo. Sabi nga ni ramdam kita, sabi ni John Izzy. Mhm. Nakakaiyak naman, maalala ang ginawa nila, sabi ni Maria Hato. Alam niyo 'yun, ito yung mga punto na talagang maano ka talaga eh. Pero despite na mga nangyaring ganito, tuloy-tuloy pa rin po sila. Ang kapakanan pa rin natin, kapakanan pa rin ng mga tao, mga mamayan, yung kanilang inaalala. At yung nga partner, bilang pangtapos, ang kanila pa rin payo, pare-parehas po sila, tatag lang. Tatag lang. Yan talaga. Ito pa, sabi ni Angel Wenceslao. Ayan, ang hirap basahin sa YouTube talaga. Pangalan, duktong-duktong kasi. Nakakabahala ang sitwasyon ng bansa natin. Hindi ko na lubos maisip kung bakit mga sakim, mga diablo sa government na ito ay hindi man lang nila naisip ang kapakanan ng taong bayan. So sad, sabi niya, partner. Oo. Mm-hmm. Kuha pa tayo ng isang topic, partner. May oras pa naman tayo kunti lang, no? Oo, sige. Habang magkukomment ang ating mga kababayan. Ito, partner, Okay. Mm-hmm. VP Sara pinayuhan si Yusek Claire Castro na maging profesional. Ayun na. Hiningan ng reaksyon si Vice President Sara Duterte matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na baseless at nonsense ang nauna niyang pahayag kaugnay ng International Criminal Court o ICC at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang tugon, sinabi ni VP Sara na bilang tagapagsalita ng Office of the President, nararapat lamang na maging profesional sa mga pahayag na inilalabas sa publiko. Mm-hmm. Samantala, tumanggi si VP Sara na magbigay ng komento sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peoplesville Housing Project sa Kalinan, Davao City. Mm-hmm. Anya mas makakabuting ang mga residenteng binisita ng Pangulo ang tanungin tungkol sa kanilang naging karanasan at opinyon. Kaugnay naman sa panawagang tutukan ang problema sa pagbaha sa Davao City, sinabi ni VP Sara na hindi lamang Davao ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan. Anya, dapat matugunan ang pagbaha sa lahat ng apektadong lugar sa bansa upang maiwasan ang panganib sa buhay ng mga mamamayan. Yan ang maganda, partner. Itong People's Bill, partner, na sa totoo lang, partner, no? Itong People's Bill na dinalaw o binisita ni Pangulong Marcos nung kamakailan lamang, hindi naman natin sinasabi na parang inaangkin ni Pangulong Marcos yung People's Bill, partner. Pero yung kanyang galawan, yung kanyang asta pagdating dun sa lugar na yon, parang siya parang kanyang proyekto. Yung pala, nasimulan pala ito nung alkalde pa lamang si VP Inday Sara, partner. Bakit napakatagal nito matapos? Ito ba hindi nabigyan ng pondo? O ngayon lang binigyan ng pansin ni Presidente? Ang pagkakaalam ko dyan, partner, inumpisahan yan sa private company yata, partner eh. Mm-hmm. Parang nakitie up lang yata yan sa local government. Ganon? At ngayon parang diniretso na yan dito nga sa programa ni Pangulong Marcos. Yung 4PH. Pero ang problema kasi dito, para bagang inaangkin na lang niya yung buong kredito, partner. Samantalang ito, parang sa una kong tingin, mayroon itong pagka-private, no? Pagka-private nung una, partner.
So para bagang nakikita natin, isa pa sa nakikita natin dito. So sinalo ito ng gobyerno? Oo, para ganun? bagang kung nga wala masyadong programa, wala masyadong proyekto na ipapakita si Marcos Jr., kung ano-ano na lang kanyang inaangkin. Nagyabang na siya sa zona niya eh. Oo, pati yung partner, yung sa Bukana, di ba? Wala naman siyang ambag doon sa Bukana. Yung Bukana Bridge, di ba? Pero angkin dito, angkin doon. Ganun na lang ang ginagawa ni Marcos Jr., partner. At isa pang napansin ko, partner, yung mga pagbaha sa Davao City, Oo. Aba. Nag-stay in dyan si Dizon, partner. Oo, talagang tinutukan nila ang baha. Nagmumura pa dyan si Dizon. Di sa totoo lang, ako bilang isang taga Davao, natutuwa naman ako. Alam mo yung... Natutuwa ka na? Nagmura si Dizon? Hindi, natutuwa naman ako na kahit paano, kunwari, hindi naman kunwari, nakikita naman talaga natin na tinutukan nila ang pagbaha sa Davao. Pero may twist yun, partner, para sa akin eh. Sige, partner. Ano yung twist? Ang twist nun, parang, eto halimbawa ako si Dizon, halimbawa ikaw si Marcos, yan. O eto gagawa namin ng solusyon. Eto mga pagbaha sa Davao City, Eto, nakatutok kami ngayon, naririto kami ngayon kasalukuyan sa Davao City kasi mabaha dito, itong lugar na to. Aba, teka po, Mr. Dizon at saka Mr. Marcos, sir, hindi lamang, tulad nga na sinabi ni BP Inday Sara, sir, hindi lamang po sa Davao City may mga pagbaha. Bago pa man po ang mga matitinding pagbaha na nangyari sa Davao City, Diyos ko po naman, elementary pa lamang po ako, napakabaha na po ng Maynila. Kalakhang Maynila, mismong sa lugar na kung saan ako nag-aral, partner, Valenzuela. Naku po, ang ganliig ang baha dyan, partner. Yun yung sinasabi ni BP Inday Sara na, Mr. President, hindi lang naman po sa Davao may baha eh. Parang pinapakita ho ninyo, Davao lang ang may baha. Meron din sa Ilocos, pambira naman kayo. Meron din sa Ilocos. At Kalakhang Maynila, meron din. Tutukan din po daw ninyo yan, yung mga pagbaha, hindi lang sa Davao City, para masolusyonan at pakinabangan din ng ating mga kababayan. Huwag niyo pong parang Davao lang. Ginagawa, sinisira ho daw ninyo. Parang ganun na nakikita ko, partner Parang sinisiraan nila ang Davao sa pamamagitan nitong mga baha-baha di umano napakaraming may baha. Pati Ilocos, binabaha ho. Distrito ho yan, Mr. President, ng inyong Unico Iho. Ayan, Unico Iho ba? Hindi lang Ilocos, pati La Union, kahapon, partner. Dami po nakikita natin na yan, mga lugar na yan. Parting Metro Manila, La Union, Ilocos. So, doon sa Davao, kung nagmumura ka doon, napapamura ka dahil may baha, bakit dito hindi mo gawin sa mga lugar na ito? Oo. At balikan ko lang, partner, mabuti tama lang itong diretsahin nito ni BP Sara, itong si Auntie Claire, na dapat maging professional. Ayan. Kasi, partner, ito nagiging nagiging palengkera na lang yung dating nito Ayan. Oo, di ba? Matatandaan natin, partner, nung panahon ni PCO, alam ko si Muka Oson, nung panahon ni Tatay Digong, vlogger din si Muka Oson noon, di ba? Ang ginawa, itong mga dilawan noon, galit na galit. Pinatitigil si Muka Oson mag-vlog kasi nga daw, parang mayroong conflict of interest dito nga dahil isa rin siya sa PCO. Pero ngayon, partner, tingnan mo, itong si Claire Castro, vlogger din sa kanya sariling vlog at vlogger din sa palasyo. Wala pumipigil. Walang sumisita sa kanya. Kaya pag nagdaldal siya diyan, natatandaan ko, partner, sinabi niya pag nandiyan siya nakaharap sa PCO, lahat yan ay talagang galing yan kay Marcos. Ayun. So lahat ng sasabihin niya, partner, galing kay Marcos. Ngayon, kung mapansin natin na medyo sablay, ito nga, napapansin ni BP Sara, na mukhang hindi professional magsalita ito si Castro, kung ano-ano na lang lumalabas, ibig sabihin, galing ito kay Marcos Jr., partner. Kasi tagapagsalita ito ni Marcos So, obligado siya sabihin yan. Oo. So ibig sabihin, partner, mayroon talagang ganito tayo ngayong pamunuan na talagang wala talaga hindi marunong magdala talaga ng pagkapangulo. Ayan. Oo, kasi nga nakikita dito sa kanyang spokesperson At sana, itong kanyang spokesperson, tumigil-tigil na rin mag-vlog ng personal kasi doon sa kanyang vlog sa personal, bumabanat ito kung ano-ano pinagsasabi nito At pinipick up yan ng mga mainstream media, partner. Partner, kung ikaw ba naman, halimbawa ikaw mismo ang spokesperson ng Palacio, halimbawa ikaw, alam mo yung amo mo walang nagawang proyekto halimbawa lang hindi ko sinasabing si Marcos yan
Halimbawa, yung Pangulo mo, walang nagawang proyekto, ano sasabihin mo? Ano ipagmamayabang mo? Bilang spokesperson, ano sasabihin mo sa tao? Wala nga achievement, walang nagawa Pangulo mo eh. Oh, Ay, di, ang gagawin mo na lang, balatan mo na lang yung mga yung mga kritiko ng amo mo, which is yung Pangulo. Balatan mo na lang yung kritiko. Yan ang nangyayari ngayon tuloy sa USEC natin, partner. hindi tuloy maiwasan na nagiging unprofessional ito, partner. Ayun. Kasi nga, mukhang imbis na maging professional at tukuyin lang kung ano yung mga dapat na issue at ipalabas sa tao, nagiging unprofessional siya.